Asa ka ang mga destinasyon ani mga kabistak ng mga laagan? Dragon City. Dugay na wala ka balik din ya. Tandaan ang number ng gate pagpasok, kay diha din ka mugawas mamaya. May sakit pala ako kaya paus ang busis ko. Pag may pangalang Dragon, alam na natin mga kabisda kung sino ang nagmamayari ng mga shop. Marami palang fans tong dalawa din eh. Tuwang-tuwa si Maldita, nagkita niya agad si Samba. Matagal niya ito pinangarap kaso hindi niya pa ma-afford dahil mahal nga doon sa Tiset. Kabulor talaga ito magtagalog. Narinig ko nga laos na daw si Samba sa Pinas na palitan na ni Onitsuka. Kaya si Onitsuka na raw ang trending ngayon. Hindi pa rin siya nagpatalo, binili niya pa rin si Samba. Ingon ninduha magtipid daw sila. Walang income kay Ramadan. Client nila bumalik doon sa kanilang bansa. Pero kita nyo naman. Gusto ko to ito sa Dragon yung mga lantern nila at saka kintab ng mga sahig nila. Mura lang kaya dito kaso nga lang nalalayuan kami almost 2 hours ang biyahe pag nagbabas. Mahal naman ang transport kaya magtiyaga na lang kami total 700 pesos naman ang card. To pag hindi ka malito sa shop na gusto mong balikan tandaan mo lang yung number nila. Diretso din mo makita ang mga product na akala mo mga original. Pagpasok namin dito sa nagkintaban ng sandal sabi ni Be. Last 3 days, nag-sale na ito lahat sa gitna ng 1BD lang. Kaya ang dami daw nila mga staff na nakabili dito. Tanong namin si tindero kung sa ba balik 1BD, sabi ba na niya secret. At nakita ko tong white shoes na matagal ko nagipangandoy. Maganda kasi dahil magaan kaya hugot bulsa na naman. Napagod sa window shopping kaya ito napaupo sandali. Maya-maya gumawi kami dito sa My Thai Mart. Yung building niya para lang din Dragon oh. Mukhang Chinese pa rin para itong mga Thailand. Sa bungad mababasa mo to para malaman mo na ito ang mga nasa loob nilang tinda. Bungad pala makikita mo na itong mga gold plated. Pumili yung kasama ko nang malaman niya tagaliig ang presyo ay umatras. Kung makikita niyo itong mga lantern na yan, ibig sabihin Ramadan. Sa gitna ng building ito yung view niya na makikita niyo. O diba ang ganda? Tapos pag marinig mo yung tubig, nare-relax yung isip mo. Nagbukas na ang karakter, ibig sabihin pwede na. Nag-order na lang kami ng chicken sambusa, ang sarap kaya. Sinamahan na rin namin ng tea para mainitan yung tiyan namin. Pagkatapos mo kaon ito ng mga kabisdak, ganado na magselfidora. Itong duha, TikTok na nawala na namang katapusan. Nagkasundo nga sila, kala mo magkasing edad. Dito gilamon ang oras namin na hindi na namalayan. Namalapit na pala ang last trip ng bus. Ako na nga lang mga kabisdak ang madalang lang makikita nyo sa video. Mga ganyan na may hagdanan ay hindi ako pwede. Hindi rin ako pwedeng sumayaw. Ako na nga lang ang taga-director nila, ako taga-video. Ako ang taga-kuha ng photo. Tuwang-tuwa din naman yan sila dahil mamaya ipapasa ko naman yung mga videos nila. Pwede na rin itong gawing artista. Sinabi ng director itong gawin nyo, ginagawa nila. Age doesn't matter naman daw eh. Itsura lang ang nagbabago. Pag-akyat namin dito sa Thai Mart, ito yung nakikita namin. Nilantakan ko na naman yung paborito kong sour na kindi. Itong dalawa, kahit saan kaming shop mapunta, ang tagal namin makalabas. Dahil pag magmarites, ang haba-haba ng oras. Yung akala mo ilang taon na hindi nagkikita. Nakakalkal na nila yung mga old topics. Pinagtawanan nila yung mga kalukuhan nila noon. Dito yung mga stall sa gitna, kahit ano lang ang tinda. Pero mga Thailand product, syempre. Number 1 dito sa food, ang gustong-gusto ko sa kanila. Nakita namin ang todel, kaya sinabi ni Kabisdak, pumasok daw kami dahil ang presyo niya is parang timo. Para nga naman saksak sinagol din ang tinda nila. Nagmura na nga lang yung jacket nila, tag 1BD na lang dahil patapos na ang winter. Ang hanap ko dito yung selfie stick at saka microphone para sa voice over. Kaso na nga lang, pang iPhone lang yung available nila. Tapos itong dalawa, busy sa kanilang headset. Ang ganda kasi ng tunog. Para bang naminaw ka og sound system. Pag ka na mo, nag-iyak-iyak yung dalaga kaya nagastusan na naman daw siya. May pasumpa-sumpa pa siyang nalalaman na pag lumabas daw siya, hindi daw siya gagastos na hindi niya kailangan. Parang kasabihan ng OFW. Nasabing next year uwi na ako. Umabot na lang ng 5 taon, nandito pa rin. Bumalik ulit kami dito sa may Dragon City. Gutom na naman sa kakaikot kaya dito kami pumunta sa may food court. Ilang foods to lang ang nagbukas. Kaso nga lang, dollar din ang presyo nila. Natagalan kami sa pagpili at ang hirap magdesisyon. Sabi nga ng tindero, bakit ano bang gusto nyo yung tag 300 pesos na pagkain? Ang sarap nga sagutin, bakit ano akala mo sa amin mayaman? Buti pa makauwi na nga. Problema namin ngayon mag 10:30 na may bus pa kaya